A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa Islam, nais po namin kayong batiin ng Ramadanun Mubarak at kasalukuyan ay nasa buwan pa rin tayo ng buwan ng Ramadan. Marami sa atin nagnanais na kung saan kaya siya nag-fasting sa buwan ng Ramadan dahil dun sa takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dun sa paraiso na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil nga ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana azzi bihi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mismong gantimpala ng sino man nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Alam niyo ba mga kapatid, ang ating pong pagfa-fasting, pag-aayuno o pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nabibigyan ng kaimportantihan. Isa lang ho, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inutusan tayo na mahalin ang ating mga magulang. Ang pagmamahal sa magulang ay isang dahilan kung saan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawaing kabutihan. Sa Quran kung saan iilang beses sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa bil walidayni ihsana. Dapat natin bigyan ng halaga, mahalin ang ating mga magulang. Mga kapatid sa Islam, sa panahon ngayon, iilan sa ating mga kabataan na kung saan walang respeto sa kanyang magulang. Kung makapagsalita sa kanyang magulang, ay halos hindi makain ng kanyang magulang sa sakit ng kanyang sinasabi sa kanyang mga magulang. Lalo na yung mga bata ngayon, pag walang pera, sinasabihan ng mga magulang, wala kang halaga. Hindi ka mabuting magulang sa amin, pinapabayaan mo kami. Mga kapatid sa Islam, alam niyo ba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ang kanyang sinabi, al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa paa ng ating mga magulang. Hindi ibig sabihin na nandun yung paraiso. Ang gustong ipahiwatig sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbibigay respeto sa magulang, pagmamahal sa magulang. Alam niyo, dahil ang isang bata na kung saan nakagawa ng kasalanan, nakapagsalita ng hindi maganda sa kanyang magulang, tandaan niyo po mga kapatid, kahit nangitim pa yung noo niyo, sa pagdarasal, pagsujud niyo, pagtirapa niyo, kahit namamayat ka pa sa kapafasting mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi ka nakapaghingi ng kapatawaran sa iyong magulang. Ganun po kaimportante ang ating mga magulang. Mga kapatid sa Islam, alam niyo ba yung Rasulullah namatay ang kanyang tatay at ang Rasulullah nasa sinapupunan pa ng kanyang ina na si Aminah? Nung ipinanganak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hindi niya nakita ang kanyang itay. Hindi niya nakita kailanman. Kaya nung isang araw, nagtitipon yung mga magulang kasama yung kanilang mga anak, at nandun ang Rasulullah sa time na yun. Habang pinapanood ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yung mga magulang na kasama yung kanilang mga anak, hindi napigilan ng Rasulullah na lumuha at napaiyak, ng sobrang napaiyak. Hanggang sa yung pag-iyak na yon ng Rasulullah, walang isa na nakapagpigil sa Rasulullah, o kaya walang isa na nakapagtahimik sa pag-iyak ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pinuntahan siya ng Abu Talib, ang kanyang uncle. Sabi niya, ya Muhammad, tumahimik ka. Sabi ng Rasulullah, ya uncle, bakit ako tatahimik? Ako lang ang anak na kung saan hindi ko nakita ang aking magulang, hindi ko nakita ang aking ama. Dahil dun sa pag-iyak na yun ng Rasulullah na hindi natatahimik, pinuntahan ng Abu Talib ang kanyang ina na si Aminah. Nang pinuntahan niya, sabi niya, ya Aminah, ang iyong anak na si Muhammad, nandun siya umiiyak at hindi tumatahimik. Pinuntahan ng Aminah at tinanong ng Aminah, ya Muhammad, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ang tatay ko, saan ang tatay ko? Dahil sobrang naaalala ng Rasulullah yung kanyang itay.
sa mga oras na yun. Sabi ng Amina, para hindi masaktan ang Rasulullah sa mga oras na yun, sabi ng Amina, ya Muhammad, huwag ka nang umiyak. Bukas na bukas, puntahan natin ang iyong ama dun sa Madina. So nung marinig ng Rasulullah yung sinabi ng kanyang ina, natuwa siya at napatigil sa kanyang pagluluha, pag-iyak. Sabi niya, bukas pupuntahan natin ang aking ama. Sabi ng Amina, insyaAllah. So kinabukasan, hinahanda na ng Amina yung kanilang gamit para dalhin nila dun sa Madina. So habang inahanda at inaayos ng Amina yung kanyang mga damit at damit ng Propeta Muhammad, siya napapaluha dahil hindi niya alam kung anong mangyayari sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung kanyang makikita ang libingan ng kanyang ama. Sa mga oras na yun, nakita siya ng Rasulullah, sabi na, bakit ka umiiyak? Anong dahilan? Sabi ng Amina, ya Muhammad, ako'y natutuwa, nagagalak na natutuwa dahil bukas na bukas makikita na natin ang iyong ama. Pero habang sinasabi yun ng Amina, siya'y napapaluha at napapaiyak dun sa kanyang sinasabi sa kanyang anak. Nung sa mga oras na yun, pumunta na sila ng Madina, at nang sila'y dumating sa Madina, sabi ng Rasulullah, ya Ummi, saan ba, sabi niya, ang tatay ko? Pupunta ba dito, sabi niya, para sunduin tayo? Ang sinagot lang sa kanya ng Amina, ya Muhammad, alam mo ba, sabi niya, yung lupa na yan na inaapakan mo? Sabi ng Muhammad, ya Ummi, hindi ko alam. Sabi niya, ya Muhammad, yan yung libingan ng iyong itay na matagal nang patay nung sa sinapupunan pa kita. Allahu Akbar. Alam niyo kung anong nangyari sa Rasulullah sa mga oras na yun? Natumba ang Rasulullah at nawala ng malay. Dahil sa sobrang miss na niya, sobrang naaalala niya ang kanyang magulang, kaya nawalan siya ng malay. Ganun po kamahal ng Rasulullah ang kanyang ina at ang kanyang ama. Pero nasaan tayo sa pagmamahal ng Rasulullah sa kanyang mga magulang? Ang Rasulullah, hindi niya nakita ng personal yung kanyang ama na kung saan namatay ang kanyang ama, na siya ay sinapupunan ng kanyang ina, pero nandun pa rin yung pagmamahal niya sa kanyang itay. Hindi nawawala. Mga kapatid sa Islam, ganun po kahalaga ang ating mga magulang kung paano natin sila bibigyan ng kahalagahan. Ang pagmamahal sa magulang ay mas higit na importante sa ating pong pagdarasal araw-araw. Dahil nga sinasabi natin na ang sala, kahit 5 beses ka pa nagsasala, kahit nagfa-fasting ka pa ng 1 taon, kung wala kang respeto sa iyong mga magulang, kung nandun pa rin yung galit mo sa iyong mga magulang at hindi mo sila binibigyan ng halaga, walang halaga ang iyong pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang halaga ang iyong pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po ka-importante, mga kapatid. Kaya mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin sa Quran na halos karamihan ayat na kanyang sinasabi sa Quran, binabanggit sa Quran, wabilwalidaini ihsana. Inuutos niya na kung saan bibigyan natin ng halaga ang ating mga magulang sa araw-araw na sila pa ay nabubuhay. Alam niyo ba kung ano ang level ng mga magulang sa Quran o kaya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Suratul Ma'arij, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran na ipapakita sa mga tao na yun na nagnanais na gumawa ng kasalanan yung kanilang impyerno. And then yung tao na yun na mauhulog sa impyerno na yun, sasabihin niya sa kanyang sarili, law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani.
Nais niyang ninais na kung sana ang kanyang anak ang papalit na mahulog sa impyerno. O kaya wasahibatihi wa akhi, o kaya yung kanyang asawa o yung kanyang kapatid ang papalit na mahulog sa impyerno at siya maliligtas. Wa fasilatihi allati tuwi, o kaya yung kanyang mga kamag-anak, mga relatives ang mahuhulog sa impyerno at siya maliligtas. Yun ang sinasabi ng tao na yun na mahuhulog sa impyerno. O kaya yung mga tao. Pero tandaan po natin mga kapatid, nabanggit ba ng tao na yun na sasabihin niya kung sana ang aking magulang ang nasa impyerno at ako ang maliligtas? Bakit hindi sinabi ng Allah? Bakit hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Quran na sa ayat na yun na sasabihin ng tao na yun, kung sana ang aking ina, kung sana ang aking ama ang nasa impyerno at ako ay maliligtas? Dahil hindi pinapayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang anak na sabihin niya sa kanyang magulang na kung sana ikaw ang nasa impyerno at ako ang maliligtas. Hindi papayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po kahalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga magulang na hindi kailanman pinapayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sasabihin niya sa kanyang magulang na siya ang mahuhulog sa impyerno at siya ang maliligtas. Inutusan tayo ng Allah, wa bil walidayni ihsanan. Mahalin ang ating mga magulang habang sila'y nabubuhay. Habang sila'y nabubuhay, ang pagmamahal sa isang magulang ang siyang pwedeng makakaligtas sa ating kung tayo ay nasa impyerno. Dahil tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, minahal mo ba ang iyong magulang? Kung hindi mo minahal ang iyong magulang, kahit sa sobrang dami ng iyong dasal, kahit sa sobrang dami ng iyong pag-ayong sa buwan ng Ramadan, walang halaga. Pero pag sinabi natin sa Allah, minahal ko ang aking magulang, binigyan ko ng importante, ang Allah bibigyan kanya ng chance na pwede kang maliligtas dun sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dahil dun mga kapatid, mahalin natin ang ating mga magulang. Bigyan natin ng importante ang ating mga magulang. Bigyan natin ng halaga. Dahil sila ay napakahalaga sa relihiyong Islam, na kung saan inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung pagmamahal sa kanila ay wajib. At ang sinabi din ng propeta, ang paraiso ng Allah ay sa paa ng iyong mga magulang. Ibig sabihin, bigyan nyo sila ng kahalagaan, mahalin nyo sila habang sila ay nabubuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.